Tinatawag mo ba akong bobo, Hindi Jerry? Hindi po. Kanina matalino, ngayon bobo. Decide, Jerry. Actually nga Kaya ka single, Jerry. Uy! Solo personal. Hindi ka totoo ba? Sorry. Totoo po. Ikaw, paano mo nahanap yung sarili mo, Jerry? Hinahanap ko pa nga eh. Kasi wala pa akong O sabihin na lang natin drugs. Hindi wala. Alak. Si Sir Ryan Herms, Sinabi, drugs. Paano ba hanapin yung sarili? Siguro yung pinaka-komportable para sa'yo. I mean, ikaw na rin man nakakaalam kung yung sinasabi mo totoo o hindi. Sa akin kasi, nakakapagod mag-pretend to be someone you're not. Yung lesson na yan, alam mo saan natin natututunan yan? Sa mga exes natin. Di ba? Kasi kung ano yung okay sa'yo at hindi. Oo, kung anong okay sa'yo. Usually kasi sa lahat ng naging, dahil nga mababa yung self-esteem ko, di ba? Pag nagkaka-girlfriend ako, sinusunod ko kung anong gusto nila. Kahit nare-realize ko on hindsight, ayaw ko naman nung gusto nila. Pero ang kaibahang ng asawa ko ngayon, at one point, hinahayaan niya maging kung sino lang talaga ako. Alam niya kung anong kailangan ko. So, Mitch, catchphrase ko, thank you for letting me be me. Siningin natin. Hi Dreamers, this is Jerry Salvador and welcome to The Pillow Talk, where dreams get unplugged. Ang ating guest for today, grabe po, sobrang lalim niya pong person, pero kahit titignan niyo po, usually, parang very chill siya, pero sobrang deep niya pong kausap. And napakatalino. So, let's all welcome Sir Muman Reyes. Hindi ko na-appreciate yung matalino. Bakit? Simple lang. Chill lang tayo. Ayun, di ba? Sabi sa inyo chill, go with the flow, pero sobrang deep na tao. Ngayon lang tayo nag-meet Pero, nafe-feel ko po, nabavibe ko po sa lahat ng mga interviews nyo. Pero kasi diba din po, sa Cool Pals, parang usually, banat nyo once in a while, pero sobrang funny. Minsan sobrang offensive, tapos walang tumatawa. But that's how it goes naman sa Cool Pals. We try to be spontaneous with everything. And yun lang. Yeah. Parang lang yan parang free throws. You try to shoot as much as possible pagdating sa free throws, pero once in a while, you miss it. But it's okay. It's True. Part of the game. Pero, you didn't try to shoot your shot naman with Miss Katya Santos. Siyempre, hindi. Nakakaya naman sa asawa ni Miss Katya. Tsaka, siyempre, nakakaya naman sa asawa ko, especially. Yeah. Pero sobrang chill lang. Bakit po siya yung celebrity crush niyo? Ang TV I mean, I grew up kasi nung 90s Tapos, nung unang pinalabas yung Ang TV, I was there. And yun, sobrang pansinin mo kasi si Katya. Kasi isa siya sa mga unang nag-mature Nung nasa Ang TV siya, isa siya sa mga medyo matangkad. So, di ba? Doon makaka-relate ka Sa pagkatangkad niya? Hindi, di ba? Nung time na yun, siguro, I figured na I was roughly the same age as her. Okay. So, parang nakarelate kayo sa kanya. Tapos, in a way, na-follow ko yung career niya. Tapos, nung nagpa-sexy siya, na-follow ko rin yung career niya. Mas doon lang. Hindi na ako magkukunwari. Pero, it was really nice meeting her in person. I mean, it's always nice to see people who you nakikita mo sa media, tapos nami-meet mo in person. Siguro yun yung one of the perks ng trabaho ko sa Cool Pals. Nakikita mo yung human side ng ng mga celebrities. That's true. Actually, yun din po with this podcast. Parang mas nagiging tao yung mga celebrities. Kasi nga, ito hinihimay natin yung mga life nila behind the scenes. Nakaganito na ako. Ano pa ba naman ang ipagmamalaki ko? May mga butas-butas na. Well, totoo. Nag-exist talaga tong shirt na to. Ang ganda nga po. Thank you na talagang in character. Uniqlo to. I mean. Ang ganda po. Very in character for our bed. Sponsored na ba kayo ng kama? Dapat sponsor na kayo ng Emma Sleep. Emma Sleep, ano ba naman? Tempur, ano ba naman? Ang mahal-mahal ng mattress nyo, wala kayong pera sa marketing. Jerry. Thank you po. Sana. Baka naman po sponsor. So yan. Sana yung mga outfitan din natin. Uniqlo. Baka naman. Diba? Tapos po, so, how did that feel? Kasi sinurprise po kayo dun with Miss Katya, di ba? Natuwa naman ako na nandun si Katya. Pero mas natuwa ako na nag-effort sila. Na i-surprise ako. Kasi I'm 44 years old. Sa gantong age, bihira ka na makatanggap ng surprises Na yung effort. Everything's so transactional nowadays. Di ba? Birthday mo, I'll buy you a gift. Ganun na lang. Pero sila nag-effort din sila na
na gawin yun. So doon, yun ang naalala ko doon. Hindi yung guesting ni Katya per se, pero yung efforts nila. Cool Pal family. Cool Pal family. Made me feel like family. And then, and curious lang din ako, kasi nung sa video po, hinatid niyo siya palabas, di ba? Parang pinabayaan kayo. Ano po yung naging conversation? How did it feel like? Na kayong dalawa yung like... It was really nice of Katya. I think na parang pinagbigyan niya yung isang fan niya na kusapin siya ng ganun lang. It was just simple talk about having a family, kids. Kasi may anak din siya, di ba? So, it was really nice. Tapos, hinatid ko lang siya sa kotse. Just like a gentleman should. Ang ganda po na, yung sinasabi nila, don't meet your heroes, pero you met yours and you were satisfied with what happened. Oo naman. It was, kasama yan sa core memory mo. I mean, di ba, yung pangyayari yan. Pero going back po naman, so yun yung isa sa core memory nyo. Pero like, when you were a child, what was your dream? Like, hindi nyo pa po naisip yung comedy, ganyan. Ano po bang iniisip nyo before? Pagbata kasi, paiba-iba eh. Di ba? Paiba-iba. Magsisimulan sa bata, gusto maging superhero. Nung teenager ako, siguro gusto ko maging rockstar. I tried playing the guitar. I tried forming a band. Pero hindi siya nag-workout eh. Hindi siya nag-pan out. So, after college, nung nag-mature, syempre, nag-die down eh. Kasi nagkaroon ka ng girlfriend, nagkaroon ka ng ibang responsibilities. So, blessing na rin nung napunta ako sa comedy kasi it was really unexpected eh. Okay. So, I mean, if I want to be defined, kung gusto ko i-define yung buhay ko, I want to be referred as a comedian. A father and a comedian, di ba? Gusto ko kasama yun sa titulo ko. Pero nung bata kayo, paano po ba kayo like as a child? Very quiet ba? Or bibo na kayo? Or halo? Walang kabibo-bibo. Tsaka, Diyos ko, pangit ako nung bata. Oo, tignan. Diba? I mean, walang kabibo-bibo. Walang masyadong natutuwa dito. I was really, hindi ako pala kaibigan. Lagi ako nasa loob ng bahay. Yung mga ganyan tipo lang. So, itong mga skills ng palakaibigan, hindi ako nakapag-usap sa tao. I actually have a fear of speaking to people. Oh. That's true. Until now? Until now. Nag-a-apply na lang siya sa I can't ask directions. It makes me feel awkward. And hindi ako makapunta sa department store mag-isa. Kasi I will end up buying kung anong ibigay na lang, in-offer na lang nung sales lady. Alam ba, may size kayo na ganito. Pag sinukat yun, kailangan bilhin ko na yun kasi inabala ko siya. So, kailangan talaga na andyan yung wife ko to talk. Receptionist ng hotel, di ko rin kaya makapag-usap basta-basta. So, introvert po kayo? Hindi ko alam kung yun yung term eh. Kasi ginagamit na yun ng karamihan ngayon. And alam mo naman ngayon, nowadays, pag may term, niro-romanticize nila lahat. So, siguro, kung yun ang definition ng introvert, I don't know, but I don't prefer to. I'm not sure din eh. Kaya, parang introverted pero not, baka ambivert? Both? Lalong hindi ko alam yung term na yan, di ba? Ambivert. Pagka pareho po, introvert kunin mo yung phone ko, sa-search ko yung mga, yung mga terms na yan. One thing's for sure, totoo, ito, mababa yung self-esteem ko. That's one thing, mababa yung self-esteem ko and yun ang pinag-uugatan ng lahat. Interesting. Kasi with how you deliver your jokes and everything, it seems like you're a very confident person. Yun ang kaibahan nung batang ako tsaka yung ako ngayon. Ngayon kasi, naitatawid mo na. I mean, alam ko na ngayon kung kailan ko kailangan magsalita. Alam ko na kung you have to function eh. Diba? Kailangan labanan mo siya. Pero yung self-esteem never nagbago. Napakababa lagi ng self-perception ko. Yung tingin ko sa sarili ko. Grabe. Sobrang interesting. So, ginagawa niyo po bang alter ego yung mga jokes niyo or yung character niya as a comedian? Siyempre, hindi mo siya pwede ipahalata kapag nag-perform ka. That's one good thing about comedy. You have to appear na alam mo lahat ng sinasabi mo and doon naman sila magre-respond eh, to your truth eh. Kapag wala nang, siyempre pag walang stutter, pag talagang sinasabi mo siyang dire-diretso and talagang with emotions, ano yun? Yun yung pinaka magaling na acting na kaya mong gawin para labanan kung ano may nararamdaman mo inside. Grabe. So, parang, ang galing lang nga, kasi na-amaze nga din ako na parang sobrang yung self-esteem nyo pala mababa, pero like, di ba, yung pinapakita nyong character, very confident and everything.
Well, it helps kapag may pera ka na. Kasi, di ba? Kahit mababa yung self-esteem mo, sampalin mo yung mahirap na yan ng pera, okay na. True. I mean, it gives you confidence. Well, it gives you a little bit of confidence, albeit na temporary, pero it still counts kapag may time. So, interested din po ako na malaman ng dreamers din natin, yung family life nyo naman. Let's start with your parents kasi sobrang ganda din ng love story nila. So, they met in Germany. Nag-meet sila sa Germany nung 70s. Sila yung second batch ng Filipino sa Germany. Meaning, yung pangalawang eroplano dumating sa Germany, sila. Tapos, they work at the same hotel. They live in the same building, pero never silang nag-meet kaagad. Tapos, one day, nakita ng dad ko yung mom ko. Nag-decide siya, nagapangin yung mom ko. And 8 years after, you were born. I was born. Tandaan nyo kids, masama yung ginawa ng dad ko, pero let's admit it, no 70s na nangyayari talaga. Pero, no. It's all about consent nowadays. Yes. So, walang consent before? I didn't. You're not sure? I'm not sure. I didn't wanna ask. Pero feeling ko wala. Oh, okay. Pero like, naniniwala din ako yung sa parang red string theory ba yun? Na yung sinasabi nila na parang connected talaga yung dalawang tao na meant to be. So, parang ang ganda din ng nangyari na yun na kasi nasa same hotel sila, same airplane, pero hindi sila... Parehas pa silang taga Cavite, by the way. Ayun. So, malapit lang yung tirahan sa isa't isa, but they never met. Ang galing. Parang yung mga, kunyari, may mga picture dati na yung naging asawa niya, nakasama niya na pala like 7 years ago, tapos nakita sa picture, ganon. So, ang ganda po ng ganong story. It's nice, ano? Yeah. It's nice to have. Yeah. And then you were born in Germany. Yep, 1980. And then, kailan po kayo pumunta dito sa Philippines na? 1987, nag-decide na umuwi yung parents ko. Actually, yung dad ko yung nag-decide na umuwi. Siguro, part din nun, namatay yung mom niya eh. Namatay in 1986. Siguro nagkaroon siya ng self-realization na, oo, kumikita ka ng pera, but you're missing a lot eh. Di ba? I think yung mamatay yung mom mo nang wala ka doon, that's one of the harshest things na pinagdadaanan ng maraming Pilipino. Yeah, OFWs. Di ba? OFW problems. These are OFW problems. So, my dad had the luxury to come home. So, he took the opportunity. Yeah. And you were how old po nun? I think I was 7 or 8 years old. 7. So, nung time na yun, Inglesero pa po kayo? Di ako marunong mag-Tagalog, di ako marunong mag-English. Wow. Kasi, sobrang German lang. Kasi iba yung structure nung time na yun ng school sa Germany. Iba yung mga subjects na tinuturo. So, imagine mo, sinabak nila ako dito sa grade 1. Hindi ako marunong Tagalog, di ako marunong mag-English. Di bagsak lahat ng subject. Paano, German nyo ba sila? In a way, hanggang grade 2, special class ako. Every Saturday, Sunday, tinuturuan nila ako sumulat tsaka magbasa. Grabe. Marunong pa po ba kayo mag-ano? Hindi na rin ako nakakaintindi. Nawala na after. So, proof na yung language nakakalimutan pag di mo ginagamit. True po. Pero sabi nila, pagka hanggang 5 years old, dapat na nyo pa eh. Pero kung tinatawag mo ba akong bobo, Jerry? Hindi po. Kanina matalino ngayon bobo. Decide, Jerry. Kaya ka single, Jerry. Uy! Personal. Hindi ka totoo ba? Sorry. Totoo po. Pero po, yun nga po, kaya sabi ko nga po sa inyo, parang ang hirap nyo pong i-decipher. Kasi sobrang mahirap talaga i-decipher yung bata na di marunong mag-Tagalog at mag-English. Parang sobrang simple, pero kaninong tanga to? Tanga lang yung tawag sa akin ng teacher pag sinusundo sa hapon. Kaninong tanga to? Pero hindi naman necessarily tanga. Hindi lang marunong mag-English at Tagalog nung time na yon. Sa Filipino school. Sa school dito sa Pilipinas. Pero totoo, it was really challenging. Pero appreciated. Pag ganun, nagkakaroon ka ng character na yun nga, mababa self-esteem. Kasi nga, di ba, lagi kang feeling mo at some point, lagi kang outcast. Oh, sad. It's sad, but it's true. I mean, you have to work on your flaws yung mga kahinaan mo. And that's what I'm currently doing still, every day. Like, hindi niyo po alam kung saan kayo belong? Hindi naman. Ngayon, syempre, I have a family, pero it takes time for me to fit in a group.
It takes time for me to fit in a group. Yung talagang legit na nag-fit in ako. I could work with anyone kasi professional eh. Di ba? I could work na magmumukhang flawless, taas magkakaibigan. Okay naman yun. But it takes time for me talaga na to trust people. It really takes time for me to trust people. Okay. And okay lang naman din yun. Tama rin naman no? Hindi naman sa nagsasara ka ng pintuan. Ano lang, cautious ka rin talaga. Yes. Okay. So, nung paglaki nyo na po ng onte, nag-decide naman kayo na nung college, BS Pharmacy ang kunin. Yeah, it was BS Pharmacy. It was supposed to be pre-med. Sa kasamaang palad, pagka-graduate ko, namatay yung mom ko. So I had to make a choice. Either ilabang ko tong pag-aaral ko or I have to take care of the family business. Yeah. Marami rin kasing naiwan na kailangan ayusin yung mom ko. So I had to do that. And yung kapatid ko nag-aaral noong time na yun. So kung pinagpilitan ko, siguro, I don't know kung anong nangyari. So I played it safe. I took over the family business. And yun, yung kapatid ko. Awa ng Diyos, siya naman yung nakatapos. Siya nakapag-medicine. Kayo na yung tumayong magulang din? Well, buhay pa naman yung dad ko. Yung dad niyo po noon, retired na ba? Anong tawag mo sa tatay ko? Retired. Retired. Not retarded, no? Yun sa bibig ko lang galing, Jerry. Oh my God, tong piloto. Oh my God, alam mo yung Emma Sleep, mag-ano na eh, mag-sponsor na. Mag-sponsor na sila. Binawi, gawa na sinabi mo yan. Hindi po retired. Yung dad ko, parang binigay niya lang sa akin, bahala ka na. So, yun, napilitan ako. Hindi naman sa ayaw niyang hawakan, but sometimes, alam mo, no, yung tatay ko kasi typical na lalaki, typical na Filipino macho na lalaki. He doesn't really share his feelings. Baka malay ko, noong time na yun, nag-grieve siya sa mom ko and he couldn't handle it. So, ako yung isinubo niya. But mind you, I was only 23 years old nung nangyari yan. So, you were still studying? Kaka-graduate. Kakapasa ko lang ng boards. 4 months after passing the boards, namatay na yung mom ko. Parang pinagtapos lang din kayo. Pero hindi nyo na siya nagamit for work? Yung pharmacy? Hindi. Pharmacy naman yung business. So, yun yung fail-safe naman nung pre-med na kinuha ko. In case na hindi ko siya matapos, I'll always be a pharmacist. Okay. So, nag-work din naman? In a way, it worked. Yeah. It worked naman. And malaki rin naman na itulong. I mean, naitawid nung hanap buhay na yon yung pag-aaral ng kapatid ko, yung pagkakasakit ng nanay ko, yung sakit ng tatay ko. Kasi ang nangyari naman, after 5 years, yung masettle ko na lahat ng problema ng mom ko, tatay ko naman yung nagkasakit. So I had to take care of my dad naman, sa ayaw at sa gusto. So, yun, doon napunta rin lahat ng efforts ko. Yeah. Ang sad din na ganun yung nangyari. Parang you were working every day din, family business, to pay for hospital bills and debts. And well, everything. I think it would be sadder kung hindi ko siya napagsilbihan. Ganun na lang yung lagi ko sinasabi. Kasi what's the point? Spilled milk na yan eh. So, try to see the silver lining and everything. Tsaka at least may pambayad. At least may pambayad. And I was lucky na napagsilbihan ko siya. Ano't ano pa man yung pinagdaanan namin mag-ama. Oo. Pero happy naman po kayo na I'm sa never pharmacy. Happy. Totoo. Paano happy? Like, were you happy with yung choice nyo na pharmacy? Like, naging choice nyo ba siya na gusto nyo talagang yun yung i-take, yun yung maging work? Here's the thing, kapag pumipili ka ng college courses, as if you really know what you wanna do at a young age. Di ba? I know a lot of people nasa 40s na sila, hindi pa nila alam kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay. What more doon sa batang gano'n? Nung time na yun talaga, nag-push lang sa akin. Fail safe. Okay. Fail safe. It was a really logical choice. May butika kami in case na hindi ako mag-medicine, may butikang sasambot sa akin. Okay. So, hindi nyo pa alam kung ano yung gusto nyo talagang gawin nun? Or parang wala kayo naiisip na... Well, it all boils down to money, right? I'm the same with my kids. Yung kids ko, alam mo, Andre, yung panganay ko, he's really good with guitar. Kung I could hype him up na anak, if you wanna grow up to be a guitarist, that's fine with me. Totoo, that's fine with me. Support niya. Pero kasi as a parent, it's not my job
para ang my job is to secure him. And para sa akin, kaya ang anak ko, si Andre, ang inaano ko sa, magme-med school siya. Magpa-pharmacy din siya at magme-med school. Even though, grabe siya mag-guitar, magaling talaga siya mag-gitara. Feeling ko, may mararating siya kung magpro-pro siya. Pero hindi kasi yun yung trabaho. Ang trabaho is isipin yung well-being niya sa future. So, I want him to be financially secure. So, Andre, being very logical, we talk about this naman always eh. Sako, hindi kita pipilitin kung anong gusto mong kunin. But, kung gusto mo ng ganitong lifestyle, if you wanna travel a lot sa future, kung gusto mo yung pinagdadaanan ng tita mo, yung pinagdadaanan ng mama, if you like that setup, eh, mag-medicine ka. Kasi isa lang naman yung ano dito sa buhay natin. Pag wala kang pera, mahirap. I mean, yeah, we could still do a lot of things, pero laging may financial restrictions eh. That's my job as a parent. Ngayon, if Andre wants to defy kung ano yung tinuturo sa kanya, eh, prove me wrong. I have no problem with that. Kung hindi niya susundin yung path na, walang problema. Prove me wrong. I'm just doing my job as a parent. Kung ano yung dapat kong advice. Guidance. Yeah. Pero walang pilitan. Tsaka yun po, practical kasi kayo to begin with. So, gets din naman kung saan kayo nanggagaling. Tapos yun din yung in-apply nyo sa buhay nyo. Na siguro naman kasi putya, alam mo yung wala akong luxury na pumalpak eh. Okay. Kasi I was 23 in the middle of all lahat ng yan. Ako nasa gitna. Wala akong fail safe, hindi ako pwedeng pumalpak. Pag may nangyari sa akin, paano na? 'Di ba? Yun yung kaibahan ngayon kasi at least kahit papaano yung kapatid ko established na, yung wife ko established na. In a way sa back of my mind, pwede na akong mamatay eh. Meaning, if ever something happens to me, walang problema. The kids will be fine. Dati kasi walang ganun eh. Ako yung naandun sa sentro ng... Walang safety net and yun yung nakaka-stress. Imagine mo, sobrang stressful siya. It's been 20 years ago, hindi pa rin ako ngumingiti. Biro lang. Ay, tumawa lang. Pero hindi kayo masaya. Hindi masaya. Hindi masaya naman ako. Pero sobrang ano lang ako, lagi ako lumalagay sa gitna. Pag may dapat i-celebrate, isa-celebrate ko yan. Pero bukas wala na yan. Pag meron dapat ikalungkot, it works both ways naman eh. Kapag merong mabigat na nangyayari, I try to recover as fast as possible para, di ba? Yeah, tsaka yung mga na-experience nyo naman din po, parang naging kayo yung sinungan kayo ngayon dahil din sa mga na-experience nyo before. So, I think lahat naman tayo ay product ng karanasan natin sa buhay, di ba? Lahat ng pangyayari. Good or bad. So, paano nyo po na-apply yun when it comes to stand-up? Pero let's start with how you started with stand-up. Stand-up, I think, Ondoy ba or Yolanda? I think Ondoy eh, may bagyo nun. There was this walang radio station and walang mapanood, walang mapakinggan sa radyo. Nag-tune in ako sa 99.5 RT. Kakaalis lang ng Bururat sa 99.5 RT. Ang pumalit, si King DJ Logan, yung show niya, Disenchanted Kingdom. And yun yung first day niya. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Nagbigay siya ng traffic report sa Manila. Eh di ba lubog yung buong Manila? Nagsasabi lang siya, EDSA, lubog sa hanggang tuhod. Yung Rojas Boulevard, lubog hanggang tuhod. As in, puro ganun kagagawan. Natawa ako doon. Sobrang natawa. I wasn't a radio fan. Hindi ako nakikinig ng radyo talaga. Yun, simula noon, I started calling his radio show all the time, almost every day, religiously. Tapos ano po yung mga sinasabi niyo? Sobrang, yun, puro kagaguhan na. I mean, doon ko na-realize na gago pala talaga ako. Tapos, hindi na masaya yung tumatawag. Pag may bakante akong oras, saka pag may panggas ako, pupunta na ako sa station. Hanggang sa pagdating ko sa station, once in a while, pinapaupo nila ako para mag-guest. Tapos, puro kagaguhan lang yung ginagawa ko. From there, yung isa sa kasama ni King DJ Logan, si Louie Tortuya, kasama niyang DJ yun sa station. And si Louie, may bar siya. Doon sa bar niya, nagpa-open mic siya. And doon ako sumubok ng open mic and the rest was history. Yeah. So, paano niyo po ginagawa yung mga set niyo nung nagsisimula kayo? Like, paano niyo sinusulat? Siguro, magta-try ka ng character. Siguro na nagsisimula ako, yun talaga yung, alam mo yung, may pagkapapansin. You have to get notice eh. Pero sa akin, walang problema kung papansin ka eh. Para sa akin, it's a process eh, of finding your comedic voice.
Kasi yun lang naman yung puhunan namin, yung comedic voice mo, yung character mo. And na-realize ko, kung bibigyan mo yung sarili mo ng comedic voice, just be yourself na lang. Kasi para less hassle, di ba? Ang hirap naman nung nag-create ka ng isang personality na hindi ikaw. So, pag nag-off switch, mag-a-adjust ka pa. So, siguro yung nakikita nyo on stage, exaggerated version lang ng kung sino talaga ako. Kasi sabi nyo, be yourself. So, paano nyo po nahanap yung sarili nyo? Ikaw, paano mo nahanap yung sarili mo, Jerry? Hinahanap ko pa nga eh. Kasi wala pa akong ano eh. O sabihin na lang natin drugs. Alak. Si Sir Ryan Rems, sinabi drugs. Paano ba hanapin yung sarili? Siguro yung pinaka-komportable para sa'yo. I mean, ikaw na rin man nakakaalam kung yung sinasabi mo totoo o hindi. Sa akin kasi, nakakapagod mag-pretend to be someone you're not. Yung lesson na yan, alam mo saan natin natututunan yan? Sa mga exes natin. Di ba? Kasi kung ano yung okay sa'yo at hindi. O kung anong okay sa'yo. Usually kasi sa lahat ng naging, dahil nga mababa yung self-esteem ko, di ba? Pag nagkaka-girlfriend ako, sinusunod ko kung anong gusto nila. Kahit nare-realize ko on hindsight, ayaw ko naman nung gusto nila. Well, wala naman siyang pagkakaiba sa ngayon. Kasi sinusunod ko rin kung ano yung gusto ng asawa ko. Pero ang kaibahang ng asawa ko ngayon, at one point, hinahayaan niya maging kung sino lang talaga ako. Alam niya kung anong kailangan ko. So, Mitch, catchphrase ko, thank you for letting me be me. Ganda. And then, so yun po, ang ganda po no, nirelate niyo sa love, yung finding yourself. Ano ba naman ang buhay? It's all about love. Love and money. O sige, isama natin. Isama money. Yun din. So parang sa money, kung ano yung makakapagbigay sa'yo ng sweldo na magiging masaya ka, parang sinundan nyo din ba? Parang susukatin mo yun, masaya ka, tsaka malaking sweldo. I mean, meron sobrang laking sweldo, pero magiging miserable ka. Maghanap ka ng middle ground sa lahat ng bagay. Yeah. Balance, harmony. Yes. It's all about balance and harmony. So yun po, parang kung ano nga yung nagbibigay sa inyo ng ganon, happiness sa sarili nyo, kung saan kayo magaling, pera, tsaka for others, yun. For other hindi lahat people, mapalad dyan. Hindi lahat mapalad dyan. Maraming OFWs. Sabihin mo lahat ng OFWs gusto mag-abroad. Sinong gusto iwan yung pamilya nila dito sa Pilipinas? Di ba? Karamihan. And yeah, I'm very lucky na andito ako ngayon sa kinatatayuan ko. Na nagkaroon kayo ng choice. Kasi yun nga po yung sabi nyo din, yung karamihan, kailangan mas maging practical. Kasi wala silang choice, kailangan ng pera para makapag-provide. Pero yun, swerte nga din po tayo na may choice tayo na pwede natin piliin yung nagpapasaya din sa atin. Hindi naman tayo dumating dito sa point na to ng ganito-ganito lang. Huwag na yung pinagdaanan, pinaghirapan. Ang ano ka lang dyan, you have to be very, very careful sa pagde-decide kung anong gagawin mo sa buhay mo. Diba? Kung dumating man ako sa point na to, nagpakasal ako sa age na gusto kong magpakasal, hindi ko nabuntis yung girlfriend ko. Wala. Nung nagtatrabaho ako, trabaho talaga, walang party-party. Alam ba, nakarating ako ng Baguio, nasa 30 na ako. Wow. Very nakarating ako ng Boracay, 40 years old na ako. Oh my God. Kasi nga, wala akong time sa ganyang mga bagay nung nagsisimula ako eh. Nung talagang late na ako nakaka-experience ng ganyang klase ng bagay.